habang tumatagal, parang eksahirado naman ang mga nagsasabi nitong mga vloggers na to. Halimbawa, itong mga DDS vloggers, sabi ng DDS vloggers, mayroon na daw listahan si Lisa na linabas. Ipapatukhang daw ni na Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez. Halimbawa itong si Bagong Lipunan, yan yung tinatawag na Kaloy Roy. Ang sabi niya, OMG, Maharlika, inilabas listahan ng ipapatukhang ni na Lisa Marcos at Martin. Tapos ito yung mga pangalan. Mga DDS vloggers daw yan. Hindi lang si Bagong Lipunan o si Kaloy Roy ang nagdi-discuss niyan. Kahit si Maharlika o ito, Oplan, ipapatumba ang mga kritiko. Yan yung kay Maharlika naman. Itong isa naman, si Brothers Travelers, DDS vloggers, nasa peligro, Maharlika, may pagbubunyag. Ang common nilang tema, na mayroon daw listahan na inilabas, listahan daw nila nito nila Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez, na listahan ng ilang mga pangunahing mga vloggers na maka-DDS. Siyempre, ito kasi yung nagtatanggol kay Sara, nagtatanggol kay Digong, nangunguna dyan itong si Maharlika, Banatbay, Coach Oli, General Macanas, Sasro Gando Sasot, Bagong Lipunan, Princess Maui. Sabi nila, ayon sa kanila ito, sa mga vlog nila, may listahan daw na nilabas, sabi ni Maharlika, na ipapatukhang daw. Natatawa nga ako kasi ang tawag nila, ipipersify. Galing sa pangalan ni Persilapid. Na parang ang ginawa kay Persilapid, gagawin din daw sa mga ito. Awang ko, hindi natin alam. Pero masyado namang yan. Masyado namang exaggerated yan sa tingin ko. Dahil lang ba kritiko sila ng administrasyon? Dahil lang ba madalas ang atake nila kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez? Totoo naman. Mga matitindi ang atake nito nila Maharlika, masyado ng personal. Pero sa tingin ko, hindi naman aabot yan sa puntong ipapapatay. Ipapapatay o may ipapatukhang ni na Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez, itong mga DDS vloggers. Ewan ko lang. Masyado naman sa tingin kong exaggerated yan. Masyado nilang pinapalaki yung issue. Kaya lang tayo hindi naman tayo involved sa mga away nila yan. Manood na lang tayo sa kanilang mga away. Manood na lang tayo. Ganyan katindi ang away nila. Yang mga DDS vloggers at saka yung mga Marcos vloggers. Ang tawag nila dun sa mga pro-Marcos, Ensaymada vloggers daw. Kaya lang, sa lalim ng kanilang mga away, umaabot sa punto na ganyan na yung sinasabi nila na posible silang ipatumba. Tingin ko naman na hindi naman aabot sa ganun yan. Kaya lang, mga vloggers nga yan hindi naman yan mainstream media Kung anong gusto nilang sabihin, pwede nilang sabihin. Vlog nila yan Kaya lang sana rin yung mga vloggers din, yung mga vloggers din sana mayroon ding maging responsible din sa mga tinatapik, sa mga content, sa mga dinidiscuss. Kaya lang mahirap kasi vloggers nga yan. Hindi naman yan mainstream media. Hindi mo yan pwedeng i-regulate kung anong sasabihin nila. Kung ano talagang gustong sabihin yan at kung anong pagtingin nila, sasabihin nila. Pero kami sa mga truth vloggers, yung PMTGR truth vloggers, nagkikwentuhan kami tungkol sa away na ito ng mga DDS at Marcos vloggers. Sabi namin, namumonitor nyo ba yung away nila? Ang sabi namin ng mga PMTGR vloggers, hayaan natin sila mag-away-away. Pero tayo na mga opposition vloggers, yung truth vloggers, lalo na sa PMTJR, kami nila Tuto Kausing, nila Vlogcaster Armandin, nila Search Adventures, Aling Marie, Colik Suliman, si Laago Pidaliso, si Roy Japan Tours, kami na mga PMTJR truth vloggers, sinisikap namin na ilinaw kung ano yung mga nangyayari sa bansa natin. Kasi mahirap na ang mga nangyayari
ito kasi maiingay itong mga makamarkos na vloggers. Maiingay din itong mga DDS vloggers. Pinagtatanggol naman nila si Sara. Ang kailangan natin dito, magbigay ng pangatlong narrative. Kung may narrative yung mga DDS vloggers, may narrative yung mga BBM vloggers, tayo'y mayroong pangatlong narrative. At ito yung iaalok natin sa mamamayan. Kasi syempre, ang mamamayan naghahanap ng katotohanan. So pinapanood nila, pinapakinggan nila yung mga DDS vloggers, may napapaniwala ito. Ganon din yung mga makamarkos na vloggers, may napapaniwala rin ito. Ang responsibilidad, sabi ko, ng mga PMTJR Truth vloggers ay magbigay ng alternatibong ng paliwanag. Yung sa paniniwala natin totoo. Kasi ang tao naghahanap ng katotohanan. Kaya nga kung mapapansin nyo, tayo halos araw-araw lahat ng issues dinidiscuss natin para maliwanagan ng ating mga kababayan. Kasi uhaw sa katotohanan, uhaw sa kapaliwanagan ng ating mga kababayan. Natutuwa nga tayo na nandyan na ngayon si dating Senadora Leila de Lima, naglalabas ng mga posisyon sa issues, tapos yung mga paliwanag ni Leila de Lima, sinusupplement naman ng mga PMTJR Truth Vloggers. Kasi hindi pwede na ang mga usap-usapan sa social media, ang propaganda ay sa pagitan lang ng Maka Marcos at Maka Duterte. Hindi. Kailangan magkaroon ng mga paliwanag, paglilinaw, sa point of view o sa punto de vista para sa interes ng bayan. At ito yung tungkulin ng mga PMTJR Truth Vloggers. Yan yung nililinaw namin. Ang bunyog din, sabi ko kila Colex Suliman, tuloy-tuloy tayo sa pagpapaliwanag ng mga issues kasi naghahanap talaga ang tao ng tamang paliwanag. Lalo na sa mga napakaraming issue at kaganapan sa ating bayan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Talagang na-appreciate natin na dumarami ang nanunood, sumusubaybay ng ating mga talakayan. Salamat naman. Kasi hindi pwedeng ang nagdo-dominate ng usapan ay mga maka-DDS o diehard Duterte supporters at saka mga BBM. Kailangan mayroon din alternatibo. At yan yung sinisikap ng Bunyog, ng PMTJR vloggers, ng Insurrecto, ng Attorney Ricky Tumutorgo at ng iba't iba pang social media platforms natin. Kaya mga kabunyog, tulad ng lagi kong sinasabi, salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik ng katotohanan. Dito po sa ating mga talakayan, lagi nating itinataguyod ang katotohanan, lagi nating pinaglalaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.